Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa EDSA Buendia in Makati City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing rehabilitation and repairs. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, July 9, 2026. Ito po yung babaybayin natin, southbound from Buendia to Ayala. After 1 month po nang mag-update tayo dito, at grabe, ang laki na rin po ng improvement niya. Meron na rin po nakalatag na mga pavers. Ayan lang po sa tapat natin ang Buendia MRT3 station. Hindi pa nga po siya na-rehabilitate. At dyan naman po ang Buendia Busway Station. Anim na linya na po ang mga pavers dito na nakalatag. Wow. Nasa 3 meters din po ang lapad ng sidewalk dito, guys. Kasi kasama na po ang bike lane dito. Sapat na sakit ng ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Meron na pong mga tactile na naka-fix dito. Sapat na sakit ng ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Sa mga hindi po nakakaalam, ang contractors po dito ay Redicon Trading and Construction Corporation. Sa northbound naman po, sa kabilang side natin, ay hindi pa nasisimulan ang paggawa ng sidewalk. Napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuang sidewalk dito sa kahabaan ng EDSA. Kaya perfect na po dito mag-walking, jogging, biking at iba pa. At lalayunin po ng ating pamahalaan na magiging walkable at pedestrian friendly ang ating mga sidewalk. Sapat na sakit ng ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Time check, 4 PM local time. Grabe ang traffic po ngayon.
Yung likod naman po sa pader na to ay napakalaking creek. Kaya wala pong magiging problema sa drainage system dito. Kahit umulan man or bumagyo, hindi po magkukos ng baha. Kasi maganda po ang drainage system. Dito naman po sa phase 1, kung nasan po tayo ngayon, matagal na pong natapos yung mga kalsada. Nalatagan na po lahat ng asphalt yan. From Guadalupe, Makati City up to Rojas Boulevard in Pasay City. Ang ginagawa na lang po dito ay mga sidewalk. Ang target completion po nito ay July this month. Ayan, binabakuran pa po nila dito kasi malambot pa po yung mga papers na nilalatag nila. Ang gusto po kasi ng DPWH na ang minimum sidewalk, ang lapad ay 2.8 meters. At dapat lang po talaga na malapad guys, no? Kasi kasama na nga po ang bike lane. Naka-elevate na po ang bike lane. Kaya kung matatapos na po yung segment dito, marami na pong mainggan yung maglakad, lalo na papuntang Ayala, Makati. At kung ganito ka-traffic naman po, mas mabuti na lang pong maglakad, or mag-train. Kasi kung may sasakyan kayo, tulad niyan, napaka-traffic. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Phase 2, EDSA Rehabilitation and Repairs, ay nagsimula na po sa may Mandaluyong area. Naglalatag na rin po sila doon ng mga asphalt. Tuloy-tuloy na po yan guys hanggang Monumento in Caloocan City. Ang EDSA Rehabilitation and Repairs ay buong EDSA po, from Rojas Boulevard in Pasay City up to Monumento in Caloocan City, north and south direction. Hindi lang po mga kalsada ang i-improve or i-modernize, pati rin po mga sidewalk, mga busway stations, mga footbridge at iba pa. Kudos po sa PBBM admin, Bagong Pilipinas, DPWH, MMDA, mga LGU, at sa lahat ng bumubuo ng EDSA Rehabilitation and Repairs. Sa mga gusto pong mapapanood ang iba ko pang updates katulad ng flood control project sa kahabaan ng Marikina River ng Marikina City, Pasig City, and Quezon City ay nasa aking previous video lang po, as well as MMSP or Metro Manila Subway update.
Sana nga po no, in future magkakaroon po dito ng underground cabling system para mas maganda, malinis at organized tingnan. Kaso lang for this rehabilitation, hindi po kasama ang underground cabling. Ayan po sa tapat natin ang Ayala Bridge. Ang exit po niyan ay Kalayaan Avenue papuntang BGC, C5 Road, Pasig City at iba pang mga lugar. Mataas din po ang elevation ng sidewalk dito. Kaya napakaganda po pagkagawa. Kudos po sa contractor nito at sa mga workers. Dito naman na area ay hindi pa na-concrete dito. Tingnan nyo guys, oh, yan yung existing na sidewalk. Sobrang kipot. Diba guys, nakita nyo po kung gaano kalaki ang difference. Ayan oh, nakikita po natin dito na napaka-smooth na po ng biyahe ng ating mga motorist. Kasi no more lubak-lubak.
May malaking gate po dito, hindi ko lang po alam kung anong pong establishment ito. Kaya dito ulit magsisimula ang sidewalk. Hindi po kasama yung sa harapan ng gate. Abangan na lang po natin guys kung ano po ang gagawin dyan. Ayan, nagawa na po dito ang mga gutter. Dito naman may gate ulit. Meralco pala ito guys. Meralco Ordaneta Substation. Yun pala yung nadaanan natin doon na malaking gate. Part pala yun ng Meralco. Ayan po ang rebar para sa drainage system. Ito po yung napakalaking creek dito. Ayan po oh. Napakaganda po niya at malinis at napakalalim. Tingnan nyo po yung existing na sidewalk, halos hindi ka na po makadaan. Lalo na kung malaking tao ka or magsalubong, hindi ka talaga magkasya dyan. Kaya ang ginagawa ng iba, dito nadadaan sa kalsada mismo. At mabuti na nga lang po, pinalawakan na po ng ating pamahalaan ang mga sidewalk dito sa kahabaan ng EDSA. Nandito na po tayo mismo sa kahabaan ng Ayala Avenue. Ayan naman po ang intersection ng EDSA and Ayala. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng sidewalk, EDSA Rehabilitation and Repairs from Buendia to Ayala Makati segment as of today, July 9, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunod ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.